Yan. Ngayon, nandito naman tayo ngayon sa Tenerife. Sa Tenerife, kasabay ulit natin yung barko na tinuro ko nung nasa Las Palmas tayo. Ngayon, isa lang ang biyahe ng La Diamante sa Aida Luna. Yan, kasama na naman natin ngayon dito sa Tenerife. Habang sa katabi naman ng Aida Luna, meron ding isang barko dun sa kabila. Ayan. Yung barko na yan ang Volcan de Tamadaba. Yan. Yang barkong yan. Pang passenger din yan. Ngayon, bali hindi na natin nakita yung board na nasa Tenerife tayo dahil pinasok yung board dahil merong mga bus doon na nakakasabagal yung board kaya tinanggal na dito sa gangway ng La Diamante. Kaya ngayon, medyo malayo-layo lalakarin natin para makapasyal tayo dito. Diyan, papalabas sa Tenerife. Tapos, dito naman, sa gilid, merong mapa ng Tenerife. Yan. Ito yung gilid ng Tenerife, dagat. Yan. Ito yung Puertos de Tenerife. Yan, Santa Cruz de Tenerife. Yan. Yan, ngayon, naglalakad pa rin tayo dito sa kahabaan ng Aida Tenerife. Sa Tenerife, dito sa gilid ng Aida ng barko. Yan. Yan yung mga bagahe ng pasahero. Pinapasok na dun sa loob. At ito pa yung mga ibang bagahe ng pasahero. Yan. Hello my friend, can I ask you for a while? How many passengers there in the ship? Okay, the port. Porter. Tenerife, number 1. Yan. Bali, porter pala yun, hindi pala yung crew ng Aida. Kaya hindi natin na itanong kung... My friend! My friend! Hello. Yan. Kaya hindi natin natanong kung how are you my friend? My friend! Mira, tú How are you? dices, él te graba y tú dices, sonríe Willy. Vamos los dos, sonríe Willy. How are you Willy? Islas Canarias. See you. Vinca el Barça. Okay. Barça. Yan. Bali, hindi ko naiintindihan yung sinasabi nila dahil salita ito ng lugar nila rito. Tapos, yun naman, bali, inaarkila din yan o kaya dyan sa loob ng Aida Luna. Iyang gamit na yan para, halimbawa kung pagod na yung pasahero, para mas mabilis. Yan. Yan yung sasakyan ng pasahero dito sa Aida Luna, pero sa atin sa La Diamante walang ganyang klase na machine na pwedeng gamitin ng pasahero. Yan, ngayon medyo nasa labas na tayo. Tapos dito sa labas nakikita ko na yung building na yon. Tignan natin kung anong klaseng building to. Yan. Yan ata yung simbahan nila rito. Yan, alamin natin kung anong klase yan. Tapos, ito rin, tignan natin kung ano to. Yan, medyo malayo-layo. Tignan natin kung makakarating tayo dyan. Para makita natin kung ano yung itsura ng malapitan. Yan, ito ang lugar ng Tenerife. Yan. Ito palang Tenerife na to ay bulubundukin. Yan, puro bundok. Yan, tapos banda rito, yan, mga bahay din. Yan, nasa gilid ng bundok. Yan, ganyang kataas siyang mga bundok dito na ginawa nila ng mga bahay-bahay. Tapos ito ata, simbahan yan. Dahil, yan, may cross. Yan, sa lugar na yan. Tapos, dito tayo dadaan banda para alamin kung paano papunta ron. Tapos meron naman silang yan, statwa
monumento. Tignan natin kung ano yun doon. Yan, ngayon nandito tayo sa ilalim ng underground. Dahil dun sa taas, daanan ng mga sasakyan. Diyan, dito tayo dadaan sa baba. Dahil dito, sa ilalim, nandito tayo sa tinuro ko kanina. Yun yung tinuturo kong statwa. Yun yung atang babaeng buntis. Hindi ko alam kung ano yung history niyan. Pero, dito sa baba, merong mga nakalagay na information. Yan. Kaya lang, hindi na mabasa. Ito ay sira na. Sira na yung mga nakasulat. Yan, basag na. Pati itong salamin na yan. Kaya aakyat tayo ngayon doon. Dito na lang tayo pupunta. Yan, papuntang taas. Yan. Ngayon, nandito na tayo sa taas. Ito na yung babaeng buntis na nakatingala sa taas habang merong flag. Yan. Andun tayo kanina. May mga nakasulat dyan pero hindi natin mabasa. Tapos, tatawid tayo rito. Alamin natin yun. May fountain dyan. Yan. Ito na yung bandang simbahan na sinasabi ko. Yan, tatawid tayo rito. Yan, dito ako ngayon nakaupo. Habang sa likuran ko, ang daming kalapate. Tapos, pagkatayo ko naman, dito sa harapan ko, parang dun sa atin din, sa Pilipinas na may ganito, bandang Ortigas Shrine. Dun sa Ortigas, simbahan yun, na may ganito rin na itsura. Tapos, yun naman yung simbahan na tinuturo ko. Habang may fountain, yan, fountain dyan, na parang ang itsura ay swimming pool. Swimming pool sa baba, na may parang buhangin din, pero semento lang yan. Yan, bali nababasa tayo. Nababasa yung camera. Hindi na tayo lalapit. Yan, pakita na lang natin ha. Yan. Tapos ito naman yung simbahan. Yan. Tapos sa baba naman ito, pwede kang mag-relax dahil parang dagat din ang dating. Yan. Alala ko na yung sa Pilipinas na parang EDSA Shrine. Yan. Na may ganito rin. May underground. Yan. Tapos, yan naman yung building. Yan. Tapos, dito naman, parang museum. Hindi ko alam kung ano yan, pero itsura ng parang sa Muslim. Yan. Parang simbahan ng Muslim. Pasukin natin yan kung ano itsura dyan sa loob. Palang building na tinuturo ko, shopping area. Yan. Pero, ang itsura nito ay matagal na building na to. Kaya siguro ginawa na lang shopping mall o shopping area dahil pampubliko na to. Yan, pumasok tayo dito sa loob dahil itong lugar na to ay puro mga machine. Ito yung parang sa casino na meron din. Ito yung mga itsura niya, pwedeng gawin. Tapos meron din dito. Yan. Pagka nandito naman tayo, ito siguro yung malakihang pusta. Yan, kaya lang maaga pa. Kaya wala pang masyadong yan. Pero hindi ko alam kung paano laruin yan. Pero pinakita ko lang sa inyo dahil dito sa Tenerife o sa mga iba't ibang lugar na napupuntahan ko, laging may mga gantong machine na pwede kang manalo. Ito yung gambling. Ito yung sugal na kung gusto mong tumaya o gusto mong maglaro rito, para malaman mo kung paano yung paraan na kung paano ka manalo. Ganyan ang itsura. Yan. Yan. Dahil meron din mga katrabaho ko na seaman na halos ito yung hilig nila minsan pagka walang ginagawa, nakakaipon sila ng malaking pera, tapos tinataya nila rito, tapos pagka uwi nila halos naubos yung pera nila dahil sa kakasugal dito sa mga gantong klaseng laro. Wala pa rito yung mga baraha. Dahil sa mga ibang lugar naman yun, yung talagang casino. Dahil ito may mga palaruan din, ito yung semi-casino lang. Kaya
iyon, meron akong isang kaibigan na madalas maglaro dito. Ganito ginagawa nila, papauwi na. Kaya yung $700 niya naubos lang sa kalaro dito. Ilang araw na lang siya bago umuwi. Kaya pagka-uwi niya, wala nang natirang pera sa kanya dahil sa kalaro niya rito. Dito naman, di ko alam kung internet yan dyan. Tapos dito, merong billiards. Tapos dito naman, pagka diniretso mo naman to, meron kang makikitang ganyan. Parang tower na maliit. Papasok ka dun sa loob, kaya lang hindi na natin pupuntahan yan dahil napakalayo. Dito na lang tayo. Habang may mama dyan na nagpapatugtog. Yan. Yung lugar natin sa Pilipinas, parang ganito rin. Merong mga nagpapatugtog dyan, tapos binibigyan ng mga barya-barya kung halimbawa gustong magbigay, kung halimbawa natuwa yung mga taong nakinig sa tugtog niya. Yan, doon naman merong mga nagpapatugtog, merong kumakanta. Yan. Singer yan dito sa restaurant na yan. Yan. Dito sa lugar na to, halos mga butik, mga bilihan ng mga damit ang mga nadadaanan ko dahil ang hilig siguro nila rito puro mga damit. Kung hindi mga damit, mga iba't ibang mga gamit dahil halos mga butik ang mga nandito. Tapos dito naman sa ibabaw ng McDo, merong monumento na nakalagay, nakasakay yung lalaking nakahubad sa ibon. Agila siguro yan. Diyan sa... Yan. Yan yung tinuturo ko kanina nung nasa malayo ko. Itong lugar pala niyan ay... Ito. Ang nakasulat, Parlamento de Canarias. Yan. Yan ang loob niyan. Dito sa eskinita na to. Yan. Dito naman museo siguro. Yan, kasali nito. Ito. Biblioteca Y Museo. Yan. Tingnan natin yung loob kung anong itsura. Kung pwede ba pumasok. Walang tao. Tingnan natin kung ano itsura dun sa taas. Taas yung hagdanan, akyatin natin. Yan. Bali, pwede pala pumasok. Tapos, dito sa loob, bali may mga drawing. Yan, ang dami. Lahat ng buong kwarto na to ay may drawing. Yan, puro drawing. Hindi ko alam kung sino yung nag-drawing yan, pero siguro, ang mga nag-design yan ay yung isa sa mga pari dito sa lugar na to. Habang dito naman, sa kabilang kwarto, merong dyan, parang sinihan na may isang anino na lakad lang ng lakad. Hindi ko alam kung ano meaning yan. Kung ano ibig sabihin yan. Paulit-ulit lang siya. Yan. Tapos, bali, tignan naman natin dun sa taas kung ano naman ang nakalagay dun. Yan. Bali, hindi na daw pwede umakyat dun, pero may mga drawing na nakalagay. Kaya ngayon, bababa na tayo dahil pinagsabihan ako ng babae na bawal daw ang camera dun sa taas. Dahil siguro, pagka kinakameraan yun, nababawasan yung value nung pinta na yun, yung mga painting dun sa taas. Dahil yun ang pagkakaalam ko na bawal picturean ang mga drawing na pinapahalagahan nila ng matagal na. O kaya, videohan dahil nasisira yung... Meron silang sinasabi kung ano yung nasisira pagka halimbawa binibidyohan o kinakamerahan yung mga painting na yun. Kaya ito na lang papasukin natin, siguro bukas din yan. Itong lugar na to ay dito may nakasulat na
Sirkulo. Salamin lang kasi kaya hindi masyado na ano eh. Sirkulo, yan, 1855. Pasok tayo dyan, subukan natin pumasok. Yan. Ito yung itsura ng loob nitong sirkulo na to. Yan. Itong lugar na to ay parang ano, parang ito, parang hotel. Hotel ata itong loob na to. Tapos may mga nakalagay, 3 tao, 2 lalaki, 1 babae, noong 1855 pa. Yan. Ngayon, papasok tayo rito. Tingnan natin kung anong itsura nito. Yan. Itong loob na to, ito pala siguro yung function room. Pagka halimbawa may mga okasyon, may mga tao dyan. Tapos habang nandito naman yung mga opisyales para sa announcement. Halimbawa mag-a-announce yung isa sa mga pinuno habang nandito yung mga audience niya. Yan. Tapos, subukan pa natin umakyat doon. Ito naman yung itsura ng taas niya. Yan. Yan. Dito naman sa pinakamas mataas, meron ako nakita mga picture. Yan. Yan siguro yung mga matataas na tao rito. Dito sa lugar ng Tenerife. Yan. Isa sa mga tauhan dito. Dito sa loob ng building na to. Subukan pa natin umakyat. Yan. Tapos dito naman, meron namang cinema. Yung loob na yun, yun naman ang cinema. Tapos, dito naman sa lugar na to, ito naman yung yan. Hindi na tayo pupunta dyan. Yan, bali, andito na ako ngayon sa terrace, dito sa pinaka-rooftop. Ito yung baba. Yan. Andito ako ngayon sa taas. Ito yung itsura ng buong bansa ng Tenerife. Yan. Yan. Ngayon, bababa na ako, mag-elevator na lang ako para mas mabilis.